Sa isang lumang auto repair shop sa kalsada ng Don Melencio Street, naroon si Amara Santillan. Bagong salta sa lungsod, kakasimula pa lang niyang maghanap ng trabaho makakasabay sa kanyang pag-aaral ng Business Administration sa isang maliit na kolehiyo. 21 taong gulang pa lamang siya noon. Masigla, puno ng pangarap at matatag ang kalooban. Pero sa kabila ng determinasyon, hindi kakailanganin niya ng ekstrang kita. Tasalukuyan siyang pumila sa opisina ng shop manager. Hawak-hawak ang brown envelope na naglalaman ng kanyang resume at ilang simpleng dokumento. Sa kabilang banda, abala si Elijah sa kanyang trabaho bilang mekaniko. Sa edad na 23, bihasa na siya sa pag-aayos ng mga kotse at motorsiklo. Siya ang tipo ng taong madalas nakayukop sa trabaho, bihirang makipag-usap, ngunit kapag nagbitaw ng salitay, punong-puno ng laman. Ilang taon na siyang naninirahan sa Maynila matapos lumuwas mula sa probinsya ng Batangas. Ang kanyang layunin ay simple: mag-ipon para sa sariling talyer at umuwi sa Batangas upang doon magsimula ng tahimik na buhay. Hindi sinasadya nang lumabas si Amara mula sa opisina ng shop manager. Nagkatagpo ang kanilang mga mata. Si Elijah na may hawak na isang wrench at si Amara na may daladalang envelope. "Pasensya na po, kuya," nahihiyang sabi ni Amara habang bahagyang tumabi sa daan. "Okay lang, miss," sagot naman ni Elijah habang pinapahid ang grasa sa kanyang kamay gamit ang isang pasahan. Saglit lang ang kanilang tagpong iyon, ngunit parang may naiwan sa hangin na kakaibang damdamin. Hindi nagtagal, tinanggap si Amara bilang cashier. Araw-araw niyang nakikita si Elijah at unti-unting nagkakaroon sila ng mga maliliit na pag-uusap. "Amara," tinawag siya ni Elijah isang hapon. "Balita ko, nag-aaral ka pa rin?" "Oo," sagot ni Amara. "Pero parang hirap pagsabayin sa dami ng gastos. Parang hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal." Napansin ni Elijah ang lungkot sa mga mata ni Amara. Ang hirap na, pero baka kaya naman, lalo na kung may magandang plano para sa hinaharap. Ang simpleng linyang iyon ang naging simula ng mas malalim na pagkakaibigan. Unti-unting naging magaan ang kanilang mga usapan. Nagsimulang magkwentuhan tungkol sa mga pangarap. Si Elijah na gusto ng sariling talyer at si Amara na nais makatapos at maging negosyante balang araw. Isang gabing sabay silang umuwi, tinanong ni Elijah, "Bakit mo gustong maging negosyante?" "Para sa pamilya," simpleng sagot ni Amara. "Para hindi na nila kailangang maghirap gaya ng naranasan namin noon." "At ikaw, Elijah, bakit talyer?" "Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Ayoko nang masyadong magulo. Pagod na rin ako sa kakalipat-lipat ng trabaho." Tugon niya, sinserong tinitingnan si Amara. "Gusto ko ng lugar na pwede kong tawagin sa akin." Habang lumilipas ang panahon, nagiging mas malapit sila. Unti-unti ring natututo si Amara sa tunay na hamon ng buhay sa lungsod. Dumating ang puntong nagdesisyon siyang huminto muna sa pag-aaral. Ipinagpaalam niya ito kay Elijah habang sabay silang kumakain ng tapsilog sa maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. "Elijah, hindi na muna ako mag-aaral," biglang sabi ni Amara. Nagulat si Elijah pero nanatiling kalmado. "Bakit? Akala ko gusto mong makatapos?" "Gusto ko," sagot niya. "Pero hindi sapat ang kinikita ko dito sa shop. Kailangan kong mag-focus sa trabaho para matulungan ang pamilya ko. At saka, hindi naman siguro huli na para bumalik ulit balang araw." Tumango si Elijah. "Naiintindihan ko. Hindi naman masama ang magtrabaho muna, Amara. Basta alam mong kailan dapat bumalik at ituloy ang pangarap mo." "Salamat, Elijah," samut ni Amara.
habang nakangiti ng bahagya. Sa kabila ng pagbabagong ito, hindi nawala ng pag-asa si Amara. Sa halip, naging mas determinado siyang magtrabaho at mag-ipon. Tuwing linggo, nagkakaroon sila ng maikli pero makahulugang usapan. Sa mga kwentuhan nilang iyon, unti-unting nagkaroon ng higit pa sa pagkakaibigan, ang pundasyon ng pagmamahal na hindi nila agad napansin. Pagkalipas ng 2 taon, matapos ang mahabang pagtratrabaho at pagtitiis, inaya ni Elijah si Amara sa isang parke sa lungsod. Simple lang ang lugar. May mga ilaw na makukulay at bangkong yari sa kahoy. Inilabas ni Elijah ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Amara," seryosong sabi ni Elijah habang nakatingin sa kanya, "alam kong hindi ako perpekto. Alam kong may kulang pa sa akin at marami pa akong kailangang gawin. Pero sigurado ako sa isang bagay. Gusto kong makasama ka sa buhay ko." Binuksan niya ang kahon at ipinakita ang isang simple ngunit makislap na singsing. "Will you marry me?" Hindi makapagsalita si Amara. Nagulat siya ngunit agad ding sumilay ang luha sa kanyang mga mata. Walang alinlangan niyang sinabi, "Oo." Nagpapaalam si Elijah kay Amara sa parehong karinderya kung saan una nilang napag-usapan ang mga plano para sa hinaharap. 1 taon mula nang mag-propose si Elijah, nakita nilang hindi sapat ang kinikita niya sa auto shop para sa mga pangarap nila. Lalo pat paparating na ang kanilang unang anak. Kinailangang maghanap ng mas malaking kita upang maitaguyod ang pamilya. "Elijah," nag-aalalang sabi ni Amara, "sigurado ka bang kailangan mo talagang umalis? Parang hindi ko yata kayang hindi ka makita araw-araw." Hinawakan ni Elijah ang kamay ni Amara. Ramdam ang alinlangan ng asawa. "Alam ko, Amara, pero pansamantala lang to. 1 taon lang siguro at makakabalik na ako. Mag-ipon ako ng mabilis. Magtitiis ako roon para sa'yo, para sa ating magiging anak." Bagamat mabigat sa loob, pumayag si Amara. Naiintindihan niya ang layunin ni Elijah. Sa gabing iyon, magkayakap silang natulog, puno ng pangarap sa gitna ng kanilang mga pangamba. Pagkalipas ng 1 buwan, nasa airport na si Elijah. Hawak ang maliit niyang bagahe. Kasama niya si Amara, nakasandal sa kanyang balikat habang naghihintay ng boarding announcement. Tahimik silang nakaupo. Parang sinisip-sip ang bawat saglit na magkasama pa sila. "Elijah." Mahina ngunit malinaw na sinabi ni Amara, "Mag-ingat ka doon. Huwag masyadong magtrabaho ng sobra. At huwag mo kaming kalimutang tawagan, ha?" Pinisil ni Elijah ang kamay niya. "Hindi kita kalilimutan. Lagi akong tatawag at magpapadala ako ng pera buwan-buwan. Promise, babalik ako agad sa sandaling may sapat na tayong ipon." Lumipas ang mga buwan. Sa unay maayos ang kanilang komunikasyon. Tatawag si Elijah tuwing Sabado ng gabi habang sabik na naghihintay si Amara sa kabilang linya. Halos nararamdaman pa rin nila ang presensya ng isa't isa kahit malayo, dahil sa bawat tawag ay puno ng pagmamahal at plano para sa hinaharap. Ngunit dumating ang 1 taon at unti-unting nag-iba ang sitwasyon. Napansin ni Amara na nagiging madalang ang mga tawag ni Elijah. Noong una, sinabi ni Elijah na masyado siyang abala sa trabaho. Pero makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang tumigil ang padala ng pera. Hindi na rin sumasagot si Elijah sa mga tawag at ang mga mensaheng ipinapadala ni Amara ay nananatiling seen lang sa chat. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa kabila ng kawalang kasiguraduhan, sinubukan ni Amara na patuloy na maging positibo. Nagsimula siyang magbenta ng home-cooked meals sa kapitbahay para kahit papaano'y may maipambayad siya sa mga gastusin.
Naging mabuti rin siyang kaibigan sa mga kapitbahay na madalas bumili ng ulam at minsan tinutulungan siya ng ilan sa kanila na maghanap ng iba pang pagkakakitaan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga order, nilapitan siya ng matalik niyang kaibigan na si Lorna. Amara, natanong ko lang, tumigil na ba talaga si Elijah sa pagpapadala? Usisa ni Lorna. Nag-aalalang tingin sa tiyan ni Amara na halos 7 buwan na ang laki. Napabuntong hininga si Amara at saglit na huminto sa ginagawa. Oo, Lorna. Hindi ko nga alam kung bakit. Wala naman kaming pinag-awayan. Bigla na lang siyang tumigil sa pagpapadala. Hindi na rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Natahimik si Lorna saglit bago muling nagsalita. Paano na yan? Sigurado ka bang okay pa siya doon? Hindi ko alam, sagot ni Amara, pilit nilalabanan ang emosyon. Wala akong paraan para puntahan siya. Wala akong sapat na pera para magpunta ng Abu Dhabi. Ang tanging magagawa ko lang ay maghintay. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nagsimula ang pag-usap-usapan sa kanilang lugar. May ilang napapansin na hindi na nagpapakita si Elijah kahit sa mga video call. May ilan pa nga na nagduda kung totoo bang kasal sila ni Amara o kung iniwan na ba siya ng kanyang asawa. Baka naman iniwan ka na niya, Amara, malisyosong sinabi ng isang tindera sa karinderya. Alam mo naman ang mga lalaki kapag nasa abroad, nakakalimot. Hindi sumagot si Amara. Masakit marinig ang ganitong mga salita. Lalo't hindi niya alam ang tunay na nangyari kay Elijah. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Ayaw niyang mawala ang tiwala sa asawa, kahit na unti-unting nauubos ang pasensya niya. Hindi niya ako iiwan, mahina niyang sabi sa sarili habang nag-aayos ng mga lumang laruan sa kwarto. Pinilit niyang mag-focus sa pagbubuntis, sinubukan niyang wag bigyang pansin ang mga bulong-bulungan. Ngunit kahit anong pilit niyang maging matatag, hindi niya maalis ang pakiramdam ng takot at pangungulila. Isang gabi habang nag-iisa siya sa bahay, naupo si Amara sa kama at hinaplos ang kanyang tiyan. Nagsimula siyang makipag-usap sa kanyang magiging anak. Anak, sana maintindihan mo, bulong ni Amara. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kahit anong hirap, kahit anong sakit tatanggapin ko. Basta dumating lang ang araw na makasama natin ulit si Papa. Huwag kang mag-alala, anak. Mahal na mahal ka namin. Lumipas pa ang mga araw at sa bawat pagsubok na dumaan, pinanatili ni Amara ang paniniwala sa pagmamahal ni Elijah. Ngunit hindi maikakaila, ang kawalang katiyakan ay nagdudulot ng lalong mabigat na pasaning. Sa bawat umaga, habang naghahanda siya ng pagkain para sa mga kapitbahay, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung kailan matatapos ang kanyang paghihintay. Sa kabila ng kawalang katiyakan sa kanyang sitwasyon, nagpasya si Amara na hindi sumuko. Sa halip na maghintay lamang ng sagot mula kay Elijah, sinimulan niyang bumuo ng sariling paraan upang mabuhay. Hindi niya isinama ang kahit sino sa kanyang mga plano, ni ang mga malalapit niyang kaibigan ay walang alam sa bigat ng sitwasyon niya. Isang umaga, nakasuot si Amara ng simpleng damit at may daladalang malaking plastik na lalagyan ng mga piraso ng kafanin. Nagpunta siya sa palengke, isang lugar na dati iniiwasan niya dahil sa sikip at inay. Ngayon, ito ang naging pangunahing pinagmumulan niya ng pang-araw-araw na kita. Lumapit siya sa ilang mga tindera at alingaw-ngaw ng kanyang boses ang pakiusap. Ate, baka gusto niyo po ng puto o kutsinta. Fresh pa po ito ngayong umaga, mahinhin niyang alok. Tiningnan siya ng isang tindera na abala sa pagtitinda ng gulay. Ilang peraso ba yan? Tanong nito, habang sinisiyasat ang laman ng plastic container. 3 puto po at 3 kutsinta, tig-5 bawat isa. Sagot ni Amara. O sige, bigyan mo na ako ng 5.
sabi ng tindera habang inilalagay ang pera sa maliit na supot. Sa ganitong paraan, nakapag-uwi si Amara ng ilang daang piso araw-araw. Hindi kalakihan, pero sapat na para sa pagkain at ilang pangunahing pangangailangan. Ginawa niya ito araw-araw, sa kabila ng pagod at panghihina dulot ng kanyang pagbubuntis. Hindi niya ipinaalam sa kahit sino, lalo na sa kanyang mga kaibigan, dahil ayaw niyang makadagdag pa sa iniisip ng iba. Sa tuwing babalik si Amara sa kanyang maliit na inuupahang bahay, siya'y napapagod ngunit puno pa rin ng determinasyon. Tuwing gabi, nakaupo siya sa mesa. Minamasdan ang piraso ng papel kung saan nakalista ang mga gastusin at kita niya. Minamasdan ang piraso ng papel kung saan nakalistas ang mga gastusin at kita niya. Ilang beses niyang kinakalabit ang calculator. Tinitingnan kung saan pa maaaring makabawas ng gastos. Konti pa, kaya pa. Mahina niyang bulong sa sarili. Makakaraos din. Habang patuloy ang kanyang paglalaban, napansin niya ang pagtahimik ng paligid. Ang dati niyang mga kaibigan, ang mga kapitbahay na madalas mag-imbita sa kanya ng tsismisan, tila na dahan-dahan ang paglapit sa kanya. Minsan, naririnig niya ang bulong-bulungan sa kalsada. Si Amara, iniwan daw ng tasawa. Aninang isa. Oo nga raw, wala na raw nagpapadala ng pera. Tugon ng isa pa. Minsan si Amara mismo ang nakakakita sa mga kapitbahay na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Tapos ay mabilis na nagbubulungan kapag dadaan siya. Ramdam niya ang bigat ng kanilang mga tsismis, pero pinili niyang huwag silang pansinin. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya nakipagtalo. Sa halip, mas pinabuhusan niya ng panahon ang paghahanap buhay. Iniisip niya ang kanyang anak na sa mga panahong ito'y nagsisimula ng kumilos sa kanyang sinapupunan. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang sarili ko, bulong niya. Ang mahalaga, magawa ko ang lahat para sa amin ng anak ko. Sa gitna ng lahat ng ito, si Nurse Mira lamang ang patuloy na nagbibigay ng tulong kay Amara. Si Mira ay isang mabait at mapagkalingang nurse na nakilala ni Amara noong una siyang magpa-check-up sa Public Health Center. Bagamat bawal ang libre sa ilalim ng kanilang regulasyon, lihim siyang tumutulong kay Amara sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng check-up at payo sa kalusugan. Amara, sabi ni Mira minsan habang inaasikaso ang blood pressure ng kaibigan, ang lakas ng loob mo. Alam mo, hindi lahat ng babae kayang magtiis ng mag-isa tulad mo. Napaniti si Amara, bagamat may luha sa sulok ng kanyang mga mata. Wala kasi akong choice, Mira. Kung hindi ako lalaban, sino pa? Para to sa anak ko. Minsan kasi, kailangan mo rin ng tulong. Paalala ni Mira. Kapag hindi mo na kaya, nandito lang ako. Huwag kang mahiyang lumapit ha. Thank you, Mira. Mahina pero taos-pusong sagot ni Amara. Ang mga ganitong eksena sa klinik ni Mira ang naging pahinga ni Amara mula sa walang tigil na tsismis at usapan sa kanilang lugar. Sa mga sandaling ito, kahit papaano, nakakahanap siya ng kaunting pag-asa. Ngunit hindi maikakailang habang palaki ng palaki ang kanyang tiyan, lalong bumibigat ang kanyang mga hakbang. Nang umabot ang kanyang pagbubuntis sa 7 buwan, naging mas mahirap para kay Amara ang lahat. Minsan, napapatigil siya sa paglalakad dahil sa pananakit ng kanyang likod. Hindi niya kayang dalhin ang mga mabibigat na lalagyan ng kakanin. Isang araw, habang pilit siyang bumabiyahe pa uwi galing palengke, napaupo siya sa gilid ng kalsada, pinapahid ang pawis sa noo. Nagdaraan ang mga tao, ngunit karamihan ay hindi napapansin ang hirap niya. Hindi rin nagtagal,
nagdesisyon siyang itigil muna ang pagbebenta. Sa mga susunod na araw, napilitan siyang humingi ng tulong kay Mira. Sa kabila ng kahihiyan, kinailangan niyang aminin ang katotohanan. "Mira," sabi ni Amara nang magkita sila muli, "hindi ko na kaya maghanap buhay. Napakahirap na. Paano kaya kung tuluyan akong mawala ng panggastos?" Tumitig si Mira sa kanya. Nag-aalala, ngunit nananatiling kalmado. "Kailangan mo mampahinga, Amara. Mahalaga ang kalusugan mo. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Tutulungan kita hanggat kaya ko." Sa puntong iyon, napaiyak si Amara. Hindi lang dahil sa bigat ng sitwasyon, kundi dahil sa kaunting liwanag na ibinigay ni Mira. Sa gitna ng lahat ng tsismis, sakit ng katawan at emosyonal na pagod, naroon ang isang taong handang umalalay. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na araw, laging may maaasahan. Umatak ang 8 buwan ng pagbubuntis ni Amara at kasabay nito'y ang pagbigat ng kanyang katawan at damdamin. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan, pamamanhid ng mga binti at pamamanas ng mga paa. Isang gabi, habang nakahiga sa isang maliit na banig sa kanilang inuupahang bahay, bigla niyang naramdaman ang sunod-sunod na pananakit sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. "Hindi tama to," mahina niyang bulong habang hinahaplos ang tiyan. "Anak, huwag ka munang lalabas, ha? Hindi pa tayo handa." Nanginilid ang kanyang luha habang nagtatangkang huminahon. Ngunit ang sakit ay tuloy-tuloy at tilang nagpapahiwatig ng paparating na problema. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Kinabukasan, bit-bit ang ilang mahahalagang gamit. Pumunta siya sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Mula sa jeep na sinakyan hanggang sa kalsadang tinahak, tinitiis niya ang bawat hakbang. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. Nagdadasal na sanay, kayaniyang pa niya hanggang sa makarating sa pagamutan. Pagdating sa emergency room, sinalubong siya ng isang batang nurse. Nakita nito ang pamumutla ng mukha ni Amara at ang tila pasan-pasang paghihirap sa kanyang bawat kilos. "Ate, may nararamdaman po ba kayong kakaiba?" tanong ng nurse habang pinaupo siya sa isang plastik na upuan. "Matindi po ang pananakit ng tiyan ko," sagot ni Amara. 8 buwan pa lang po yung bata, pero parang gusto na niyang lumabas. Kaagad siyang pinalitan ng gown ng ospital at pinahiga sa isang maliit na kama sa tabi ng iba pang pasyente. Isang attending doctor, si Dr. Serafine Cruz, ang lumapit. Isang matandang doktora na halos hindi na ngumiti at laging diretsyo ang tingin sa bawat pasyente. "Ano ang sitwasyon?" Malamig na tanong ni Dr. Serafine kay Amara habang sinisilip ang chart. "Dok, bigla pong sumakit ang tiyan ko kagabi. Hindi po normal ang pakiramdam," paliwanag ni Amara. "Walang panganganak na mangyayari dito," sagot ng doktora. "Hindi pa due date mo at mas mabuti kung marerelax ka." Pero sa gitna napahinto si Dr. Serafine. Tumingin sa nurse at nagtanong, "May na-deposit na ba?" Natigilan ang nurse. "Wala pa po, doktora." Tumingin si Dr. Serafine kay Amara. "Kailangang magbayad ng deposito. Wala kaming magagawa kung hindi tayo sigurado sa pondo." "Pero wala po akong dalang pera," mabilis na sagot ni Amara nang lalamig ang kanyang mga kamay. "Alam ko, kaya't imomonitor ka na lang namin hanggat kaya ng ospital," malamig na sagot ni Dr. Serafine. "Pero kung lalala ang kondisyon mo at wala ka pang naidideposito, baka kailanganin kang ilipat sa ibang ospital." Pilit na nilalabanan ni Amara ang pagkatakot. Alam niyang wala siyang ibang mapupuntahan. Wala rin siyang kamag-anak na maaasahan sa kasalukuyan. Kahit na masakit, tinanggap niya ang kondisyon ng ospital. Hindi niya ito sinisi. Sa halip, tinanggap niya ang katotohanan na wala siyang sapat na panggastos.
Sa kanyang isipan, iniisip niya kung ano ang pwedeng gawin. Kanino hihingi ng tulong? Paano makokontak si Elijah? At kung paano siya makakaraos sa bawat araw na darating. Dumaan ang 2 araw at nananatiling nasa kwarto si Amara. Sa kabila ng lahat, pilit niyang inilalaban ang kanyang kalagayan. Hawak ang larawan ni Elijah sa kanyang cellphone at dadasal siya tuwing gabi. Lord, gabayan niyo po kami ng anak ko. Bulong niya habang pinipikit ang mga mata. Hindi ko po kayang mag-isa, pero hindi rin po ako susuko. Sana po, bigyan niyo po ako ng lakas. Sa bawat pagsusuri na ginagawa ni Dr. Serafin, laging malamig ang pakikitungo ng doktora. Parang wala itong pakialam sa emosyon ni Amara. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang taong tahimik na tumutulong, si Nurse Mira. Sa tuwing wala si Dr. Serafin, tahimik na nilalapitan ni Mira si Amara. Tinutulungan siyang mag-adjust sa kama, binibigyan siya ng tubig, at minsan ay nagdadala ng ilang prutas na mula sa kafeteriya. Amara, pabulong na sabi ni Mira isang gabi habang tinutulungan siyang ayusin ang kanyang unan. Hindi man perpekto ang sitwasyon, pero nandito lang ako para tumulong. Kaya mo to, ha? Salamat, Mira, sagot ni Amara. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang ilang araw, naramdaman niya ang init ng isang tunay na malasakit. Kahit napilit siyang nanatiling kalmado, may mga gabi pa ring hindi siya mafatulog. Iniisip niya kung anong susunod na hakbang kapag dumating ang araw na manganganak na siya. Minsan, sa kalaliman ng gabi, nagigising siya sa lakas ng pintid ng kanyang puso. Iniisip kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang sitwasyon kapag wala na siyang pera at kailangang magbayad ng ospital. Sa bawat umaga, habang nabigising siya sa malamig na hangin ng ospital, pilit niyang sinisimulan ang araw na may panibagong lakas. Nilalabanan niya ang panghihina, ang takot at ang lungkot. Hawak-hawak ang kanyang tiyan, pinapaalalahanan niya ang sarili. Kailangan kong maging matatag para sa anak ko, para sa aming dalawa. Makalipas ang ilang linggo, lumala ang kondisyon ni Amara. Bawat araw, pakiramdam niya'y lalo pang bumibigat ang bawat galaw. Ang kanyang mga paay halos hindi na magkasya sa kanyang tsinelas dahil sa matimbing pamamanas. Napapahawak siya sa tiyan tuwing kumikirot ang kanyang likod at tagiliran. At ang mga oras ng pagpapahinay mas madalas napapalitan ng labis na pagkabahala. Diyos ko, bulong ni Amara habang humihiga, pawisan at halatang hirap sa paghinga. Kailangan kong magtiis para sa anak ko. Ngunit hindi na kayang itago ng kanyang katawan ang pagkasira nito. Isang gabi, habang natutulog ang ibang pasyente sa ward, nagising siya dahil sa biglang pagsikip ng kanyang dibdib at ang pananakit sa kanyang tiyan. Nagpanik siya. Pilit hinahanap nurse na nasa duty. Miss, tulungan niyo ako, masakit na masakit po. Nanghihina niyang sabi sa isang staff nurse na duwahan. Ngunit imbes na tulungan siya, piningnan lamang siya nito at padabog na tumalikod. Naglaho ang pag-asa ni Amara sa mga tauhan ng ospital, maliban kay Nurse Mira, na tahimik na gumagawa ng paraan upang maibsan ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng pagsisikap ni Mira na tulungan si Amara, naroon pa rin ang ibang mga staff na tila nagkaisa sa pag-abandona sa kanya. Ang kanilang paningin ay malamig at tila nagsasabing, wala kang karapatang magpaalaga rito kung wala kang pera. Isang umaga,
Dumating ang isang head nurse na kilalang matapang at istrikto. Lumapit ito kay Amara, kasunod ang 2 pang staff. Mrs. Sandilian, malamig na bungad ng head nurse. Alam naming wala kang pambayad. Hindi pwedeng forever kang narito. Maraming pasyenteng mas nangangailangan ng kwarto. Pero paano po ang anak ko? Hindi pa po ako pwedeng lumabas. Maniyak-niyak na sagot ni Amara, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Pasensya na pero wala kaming magagawa. Sagot ng head nurse. Tanggalin na natin ang IV. Itabi niyo na rin ang kama. Nagsimula na silang tanggalin ang IV fluid ni Amara. Pilit niyang nilabanan ang kanyang luha. Ngunit nang magsimula na siyang itulak ng gwardiya palabas ng ward, hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Hindi niya alintana ang lamig ng sahig na kanyang tinatapakan, ni ang bigat ng kanyang katawan. Habang itinutulak siya ng gwardiya, nanginginig siya sa takot, sa sakit, at sa kawalan ng magagawa. Maawa naman kayo. Mahina niyang pakiusap. Wala akong ibang mapupuntahan. Ngunit bingi ang mga tenga ng mga staff. Sa kanilang paningin, si Amara ay isa na lamang pasanin. Habang itinutulak siya palabas, narinig niya ang mga mahihinang bulong ng ibang mga pasyente at intense na nasa tabi. Anong ginagawa nila? Tanong ng isang intern, halatang naguguluhan. Wala bang magtatanggol sa kanya? Bulong namang isa pang pasyente. Ngunit walang tumayo upang tumutol. Ang takot sa pamunuan ay mas matimbang kaysa sa malasakit. Walang sino mang pumalag. Walang sino mang tumulong. Ang mga tao'y nanatili sa kanilang pwesto, nag-aalangan at walang lakas ng loob na gumawa ng anumang hakbang. Habang nasa pasilyo, huminto ang gwardiya, hinarap si Amara at nagtaas ng kilay. Saan mo gustong pumunta? Wala ka namang pambayad. Hindi na nakasagot si Amara. Wala na siyang magawa kundi umiyak. Tumingin siya sa paligid, sa mga mata ng ibang tao. May awa, may pag-aalinlangan, ngunit higit sa lahat, may takot. Walang sino mang gustong masangkot sa kanyang sitwasyon. Sa kanyang pag-iisa sa waiting area, pilit niyang inaalala ang mga sinabi sa kanya noon ni Elijah bago ito umalis. Amara, kahit ano pang mangyari, alam mong mahal kita. Alam mong hindi kita pababayaan. Sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng kanyang dibdib. Alam niyang hindi siya dapat sumuko. Ngunit sa pagkakataong iyon, sa kalagitnaan ng ospital na tila bingi at bulag sa kanyang kalagayan, naramdaman niya ang bigat ng mundo. Sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa bentilador sa waiting area. Ang malamig na simento sa kanyang likod ay parang sinasabing, wala ka nang magagawa. Habang hawak ang tiyan at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili, nagbulong siya sa hangin. Panginoon, tulungan niyo po ako. Kahit isang milagro lang po. Isang hapon. Habang nakaupo si Amara sa gilid ng ER at halos maubusan na ng pag-asa, biglang may pumasok na isang lalaking mukhang pagod sa mahabang biyahe, ngunit may matikas na tindig. Nakamaong na pantalon, maruming sapatos at isang simpleng shirt na tila nadaanan ng alikabok. Makapal ang kanyang balbas at halatang hindi pa siya nakakapag-ahit. Ngunit kahit pa sa ganoong itsura, kitang-kita ang awtoridad at tiwala sa sarili ng lalaki. Si Elijah. Amara, tinig niya na puno ng pagkabahala at galit. Napalingon ang lahat sa lalaking tumawag, lalo na't halatang mabilis ang kanyang lakad patungo sa babaeng nakaupo at namumutla. Elijah? Halos hindi makapaniwala si Amara. Matagal na niyang hindi narinig ang boses nito at ang itsura nito ngayon ay malayo sa imahe ng asawang mekaniko na kinasal niya noon. Habang papalapit si Elijah,
Tumaan siya sa tabi ng gwardyang ilang sandali pa lamang ang nakalipas ay halos hilahing palabas si Amara. Tumigil siya, tumingin sa lalaki at marahang ngunit mariing nagsalita. Bitawan mo siya, utos ni Elijah. Hindi itinaas ang boses, ngunit malinaw ang kapangyarihang dala ng kanyang tinig. Walang sino man sa ER ang nangahas sumagot. Pasensya na po, sir. Pasensya na po. Nanginginig na sagot ng gwardiya habang kaagad niyang tinigilan ang paghawak kay Amara. Good, sagot ni Elijah nang walang emosyon. Tumungo siya kay Amara, inabot ang kanyang mga kamay at tinulungan itong tumayo. Pagkatapos ay humarap siya sa isang nurse na nag-aalanganing lumapit. Saan ang attending physician niya? Tanong niya. Si Dr. Serafin po, sagot ng nurse. Halatang hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa puntong iyon, lumabas mula sa isang opisina si Dr. Serafin. May dala siyang clipboard at nakasuot pa rin ng malamig na ekspresyon sa mukha. Nang makita niya si Elijah na nakapayo sa gitna ng ER, halatang nagulat siya. Tumingin siya kay Amara na nakapikit pa sa pagod at napansin niya ang mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kamay ng kanyang pasyente. Sino po kayo? Mataray na tanong ni Dr. Serafin kay Elijah. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, naputol siya ng malakas at matalas na tinig ni Elijah. Pakiusap, huminahon po kayo, Dr. Serafin, mabiing sabi ni Elijah, tumitig diretso sa kanya. Ako si Elijah Santillan, asawa ni Amara. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa paligid. Maraming mata ang tumingin kay Elijah. Nagsimula siyang maglakad papalapit kay Dr. Serafin. Ngunit sa bawat hakbang, parang sumisikip ang espasyo sa pagitan nila. Ramdam ng lahat ang tensyon. Siguro ay hindi mo alam kung sino ang asawa ko. Pero hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, doktora. Patuloy ni Elijah. Kakagaling ko lang sa Dubai, kung saan kakatapos lang namin ng isang mahalagang pulong sa mga kinatawan ng Department of Health. May milyong investment na pumasok sa aming negosyo at may direktang koneksyon ako sa opisyal ng ospital na ito. Parang sumisikip ang espasyo sa pagitan nila. Ramdam ng lahat ang tensyon. Siguro ay hindi mo alam kung sino ang asawa ko. Pero hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, doktora. Ako si Elijah Santillan, asawa ni Ama. Pagkarinig nito, parang napako si Dr. Serafin sa kinatatayuan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang mataray niyang tingin ay napalitan ng pag-aalinlangan. Sinulyapan niya ang mga staff sa paligid, ngunit walang sino man ang nagkusa na tumulong o sumagot para sa kanya. Pasensya na po, Mr. Santillan, hindi po namin alam. Nauutal niyang sabi, pero naputol ulit siya ni Elijah. Hindi niyo alam? Bakit? Hindi niyo ba alam kung sino ang direktor ng ospital na ito? Tanong ni Elijah, malakas at direkta. Kung ganoon, heto, sasabihin ko na sa inyo. Isigaw mo na sa buong ospital ang pangalan ng direktor ninyo. Ang simpleng pahayag na iyon ang nagbigay ng panibagong tensyon sa paligid. Walang sino man ang makatingin ng diretsyo kay Elijah. Ang mga nurse at staff na dati tila hindi alintana si Amara ay biglang naging abala sa pag-aayos ng kanilang mga papel at gamit. Dr. Serafin, sa kabila ng kanyang dating paninindigan, ay napilitang magbitaw ng isang bagay na hindi niya akalain mangyayari. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang upuan na upo at tuluyang yumuko. Papasensya na po, mahina niyang sambit. Hindi po naming alam na may ganoong koneksyon pala kayo. Si Amara, sa kabila ng sakit at pagod, ay hindi mapigilang mapaiyak sa nakita niyang tagpo. Ang asawa niyang matagal na niyang hindi naramdaman ang presensya ay biglang dumating at nagpakita ng tibay at pagmamalasakit na hindi niya akalain. Wala na siyang masabi kundi, Elijah,
Paano mo nalaman na nandito ako? Simpleng tanong lang sa ilang tao. At isang milagro na nakita ko ang nangyayari bago pa lumala ang lahat. Sagot ni Elijah, hawak-hawak pa rin ang kamay ni Amara. Sa puntong iyon, unti-unting nawala ang bigat sa dibdib ni Amara. Sa kabila ng lahat ng hirap at pasakit na naranasan niya, dumating ang sandaling ito. Ang sandaling may tumindi para sa anya at sa kanilang anak. Sa wakas, may nagmarasakit. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Pagkatapos ng tensyonadong komprontasyon sa ER, nabago ang hip ng hangin. Napilitan ang pamunuan ng ospital na kilalanin ang pagkakamali nila at humingi ng tawad kay Amara at Elijah. Ang mga taong dati malamig at walang pakialam sa kondisyon ni Amara ay biglang nagpakumbaba. Isang maikling pulong ang ginawa ng board at ilang oras lamang pagkatapos ng tagpo, tinanggal si Dr. Serafim sa pwesto. Ipinadala ang kanyang kaso sa mas mataas na tanggapan upang masusing imbestigahan ang kanyang mga naging desisyon at kilos sa ospital. Nagbalik si Amara sa loob ng ospital pero ngayon ay sa VIP section ng delivery room. Sa kabila ng biglaang pagbabagong ito, hindi siya nagpalinlang. Alam niyang ang lahat ng ito'y reaksyon lamang sa nangyaring gulo at sa koneksyon ni Elijah sa mga mahahalagang tao. Pero kahit papaano, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban. Isang team ng mababait na nurse ang nag-asikaso sa kanya, pinapalitan ng malalambot na unan ang kanyang kama. At tinatanong ang kanyang kalagayan bawat oras. Halos hindi na niya makilala ang mga tauhan ng ospital dahil sa biglaang paggalang at pagkalinga na ipinakita ng mga ito. Elijah, parang hindi ako makapaniwala, bulong ni Amara habang pinapalitan ng nurse ang kanyang IV fluid. Parang kanina lang, wala silang pakialam sa akin. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kaligtasan yun ng anak natin. Sagot ni Elijah, nakaupo sa tabi ng kama ni Amara. Kaya ko to ginawa. Hindi para sa akin, pero para sa inyo. Ang nangyari sa ospital ay mabilis na kumalat. Isang intern na naroroon sa oras ng komprontasyon ang tahimik na nag-video sa eksena at ini-upload ito sa social media. Ang video ay nagpapakita ng panlalait kay Amara ng ilang tauhan ng ospital, kasunod ang biglang pagdating ni Elijah at ang kanyang pagtindig para sa asawa. Pumatok ito sa internet at sa loob lamang ng ilang araw, umani ito ng libu-libong views, comments at shares. Maraming netizen ang nagpahayag ng galit sa maling pagtrato kay Amara, habang ang iba na may humanga sa tapang ni Elijah na ipaglaban ang karapatan ng kanyang pamilya. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalaki ang usaping ito, sabi ni Elijah nang mabasa niya ang isa sa mga balita sa internet. Pero kung ito ang paraan para hindi na maulit sa iba, tama lang na malaman ng lahat ang nangyari. Naging laman ng mga artikulo ang kwento ni Amara kung paano siya tinanggihan ng ospital, kung paano siya pinilit palapasin sa gitna ng kanyang pagbubuntis, kung paano siya ipinaglaban ng kanyang asawa. Maraming netizens ang nagbigay ng mensahe ng suporta at hindi nagtagal dumagsa rin ang tulong pinansyal mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Amara, may padala para sa iyo, sabi ng isang nurse nang iabot ang isang sobre ng pera mula sa isang taong ayaw magpakilala. Para raw ito sa mga gastusin mo at sa gamot ng anak mo. Tumingin si Amara kay Elijah at sabay silang napangiti. Kahit sa gitna ng pagod at hirap, naramdaman nilang may mga taong may malasakit, mga taong nagkakaisa upang tulungan sila sa laban na ito. Hindi nagtagal, dumating ang pinakahihintay na sandali.
kasabay ng malamig na simoy ng hangin mula sa aircon sa delivery room. Narinig ang malakas na iyak ng isang bagong silang na sanggol. Napangiti si Amara habang hawak ni Elijah ang kanyang kamay. Puno ng tuwa ang kanyang puso habang tinitingnan ang munting buhay na kanilang binyayaan. Malakay, mahina niyang sabi. Tatawagin nating siyang Malakay. Ibig sabihin ay Messenger of God. Perfect name, sagot ni Elijah. Halatang napupuno rin ng emosyon. Perfect name for our miracle. Habang hinahaplos ni Amara ang pisngi ng kanyang anak, hindi niya mapigilang magpasalamat sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumaan. Ang bawat patak ng luha, bawat salitang binitiwan niya noong panahon ng kanyang paghihirap ay ngayon napalitan ng tahimik na pasasalamat. Si Malakay ang sagot sa lahat ng kanyang panalangin. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na araw, may liwanag na darating. Sa mga susunod na linggo, patuloy na nagbago ang paligid ni Amara. Nakapokus siya sa pag-aalaga kay Malakay, habang si Elijah naman ay patuloy na naging haligi ng kanilang pamilya. Mula sa dating mga bulong-bulungan sa ospital, ngayon, respeto at paghanga ang natatanggap nila. Sa kabila ng kanilang pinanggalingan, napatunayan nilang ang pagmamahal at determinasyon ay kayang magdala ng pagbabago. Hindi lang sa sarili nilang pamilya, kundi pati na rin sa lipunan. Ilang buwan matapos ipanganak si Malakay, lumipas ang saya ng tagumpay. Ngunit dahan-dahang sumingaw ang mga hindi inaasahang issue sa pagitan nina Amara at Elijah. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na maging isang masaya at buo na pamilya, hindi maikakailang may namamagitan pa ring malamig na distansya. Hindi na ganoon kadalas nagkukwentuhan sa gabi. Madalas silang magkasama, ngunit bihirang-bihira na ang tawanan. Isang gabi, habang pinapatulog ni Amara si Malakay, napansin niya ang pagbubuntong hininga ni Elijah habang nakaupo ito sa tabi ng bintana. Nasa mukha nito ang bigat ng iniisip. Sa halip na kausapin siya, tumayo si Elijah at dumiretso sa maliit nilang banyo. Iniwan siya roon, nakatingin sa likod ng asawa, hindi alam kung paano sisimulan ang usapan. Ang totoo, hindi pa rin nila napag-uusapan ang tungkol sa missing year ni Elijah. Sa tuwing nagtatanong si Amara kung ano ang nangyari sa kanya sa Middle East, palaging iwas ang sagot ni Elijah. Elijah, ilang beses ko nang tinanong, pero hindi mo pa rin sinasagot ng maayos. Ano ba talagang nangyari sa'yo noong nasa Abu Dhabi ka pa? Tanong ni Amara, isang umaga habang nag-aalmusal sila. Amara, hindi pa ito ang tamang panahon, sagot ni Elijah. Hindi man lang tumitingom sa kanya. Huwag mo namang sabihin sa akin hanggang ngayon, hindi mo pa kayang pag-usapan. Mag-asawa tayo, Elijah. Dapat magkasama tayong hinarap yun. Mahinahon ngunit malinaw na sinagot ni Amara. Amara, please, pagod nang sabi ni Elijah. Alam kong mahalaga ito sa'yo, pero hindi ganon kasimple. May mga bagay na hindi mo basta maiintindihan. Tumayo siya mula sa lamesa at lumabas ng bahay. Iniwan si Amara na muling nagtataka at nalulungkot. Ang hindi alam ni Amara, may malalim na dahilan kung bakit hirap si Elijah na buksan ang issue. Ang nakalitas na taon ay puno ng pasakit para sa kanya. Naparatangan siyang naglabas ng peking dokumento at kahit wala siyang kasalanan, nakulong siya ng ilang buwan habang nililinaw ang kaso. Sa loob ng kulungan, naranasan niya ang matinding pamumutya mula sa ibang preso at minsan ay pagkukulang sa pagkain. Dumating ang puntong halos nawalan siya ng pag-asa.
Kahit nakalaunan ay napatunayang wala siyang kasalanan at napalaya, ang trauma ng pagkakakulong ay nananatili sa kanya. Hindi niya ito kayang ikwento kay Amara. Ang takot, kahihiyan at galit na naramdaman niya habang nasa likod ng rehas ay pilit niyang inililibing sa kalooban. Sa tuwing iniisip niya ang mga panahong iyon, biglang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pumapasok sa isip niya ang amoy ng selda, ang tunog ng bakal na pintuang bumabagsak at ang malamig na sahig kung saan siya madalas nauupo. Paano ko sasabihin kay Amara na wala akong magawa noon? Paano ko haharapin ang mga tanong niya nang hindi ako nagmumukhang mahina? Tanong niya sa sarili habang naglalakad-lakad sa kalsada. Samantala, si Amara naman ay may sarili ding laban. Ang mga alaala ng pagiging tinanggihan sa ospital, ang masakit na mga salita ng ibang staff, at ang takot na hindi siya matulungan sa oras ng panganib ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Bawat hakbang niya sa pampublikong lugar ay puno ng pangamba. Sa tuwing dumadaan siya sa ospital para sa follow-up check-up ni Malakay, parang may humahabol sa kanyang hininga. Minsan kahit sa panaginip, parang naririnig ko pa rin yung sinabi nilang wala akong karapatan dito. Kwento ni Amara kay Mira isang araw sa telepono. Parang wala akong magawa noon. Kahit ngayon, kahit nandito na si Elijah, parang hindi pa rin ako lubusang kalmado. Amara, naiintindihan kita. Pero baka kailangan mo nang makausap ang isang counselor, sagot ni Mira. Mahirap kapag iniipon mo lang lahat sa loob. Baka mas lalong maging mabigat. Napaisip si Amara sa suhestyon ni Mira. Ipinakita niya ito kay Elijah, ngunit halatang alanganin ang asawa niya. "Counselor?" tanong ni Elijah. "Amara, parang hindi ko kaya yan. Anong sasabihin ko? Natakot pa rin ako sa mga nangyari noon, na parang wala akong silbi." "Elijah, hindi ka walang silbi," sagot ni Amara. Hawak ang kanyang kamay. "Ako natatakot din, pero gusto kong magamot tayo. Gusto kong bumalik sa dati, yung masaya tayong nagkakaintindihan. Kaya tayo lalapit sa counselor para matulungan tayong maghilom." Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting natutunan ni na Amara at Elijah na harapin ang kanilang mga pinagdadaanan. Ang unang sesyon nila sa counselor ay puno ng tahimik na luha. Si Elijah, sa unang pagkakataon ay nagbukas tungkol sa mga buwan ng pagkakakulong, ang galit at takot na kanyang naranasan. Si Amara naman ay naikwento kung paano ang bawat araw sa ospital ay tila isang bangungot na nagiiwan ng malalim na marka sa kanyang puso. Mahirap pero kailangan, sabi ng counselor sa kanila. Ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang araw. Kailangan ng pagtitiwala, lakas ng loob at pag-unawa sa isa't isa. Sa bawat sesyon nila, unti-unting nagkakaroon ng liwanag. Hindi madali, ngunit sa wakas, nararamdaman nilang pareho na hindi na nila kailangang magdala ng bigat ng nag-iisa. Si Elijah ay natutong magpatawad sa sarili at tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kontrolado niya. Si Amara naman ay natutong humarap sa takot at muling maniwala sa mabuting layunin ng ibang tao. Sa dulo ng isang mahabang araw, habang patulog na si Malakay, tumingin si Amara kay Elijah. "Salamat, Elijah. Salamat sa pagiging matatag para sa akin at sa anak natin." Tumingin si Elijah sa asawa niya at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, mumiti siya ng malalim at sinserong sinabi, "Salamat din, Amara. Dahil kahit gaano kahirap, hindi mo ako binitiwan." Sa kabila ng matitinding unos na kanilang hinarap, natagpuan ni na Elijah at Amara ang bagong layunin para sa kanilang pamilya.
Matapos ang ilang buwang pagpapagaling, emosyonal at pisikal, isang umaga, habang nagkakape sa maliit nilang sala, nag-usap ang mag-asawa tungkol sa hinaharap. "Amara," bungad ni Elijah habang hawak ang tasa, "alam mo bang marami tayong natanggap na tulong mula sa mga tao noong panahong nasa ospital ka pa? At hanggat maari, gusto kong ibalik sa komunidad ang biyayang nakuha natin." "Anong balak mo?" tanong ni Amara habang hinihimas ang buhot ni Malakay na natutulog sa kanyang bisig. Gumuhit ang bahagyang ngiti sa labi ni Elijah. "Naisip ko, bakit hindi natin gamitin ang natira sa investment mula kina Gibeon para magtayo ng health center? Isang lugar kung saan ang mga nanay tulad mo ay may makukuhang sapat na pangangalaga kahit na walang pera sa bulsa." Nagbigay buhay ang ideya ni Elijah sa bagong pag-asa. Agad nilang sinimulan ang plano. At sa bawat hakbang, nakitang muling sumigla si Amara. Para sa kanya, ang bagong proyektong ito ay hindi lang simpleng negosyo. Ito ay pagkakataong tulungan ang iba pang kababaihan na maiiwasan ang dinanas niyang pagmamaliib at kakulangan ng serbisyo. Pinili ni Elijah si Amara bilang tagapamahala ng Maternal and Child Care Services ng center. Isang hakbang na nagbibigay daan para mas maipamalas ni Amara ang kanyang malasakit sa kapwa-ina. Isa sa mga unang hakbang nila ay ang pagkuha ng isang head nurse na may malasakit at karanasan sa ganitong uri ng trabaho. Hindi na nagdalawang isip si Amara. Kinontak niya si Nurse Mira, ang dating kaibigan sa ospital na tumulong sa kanya noong panahong walang-wala siya. "Mira," bungad ni Amara sa tawag sa telepono, "meron akong alok para sa'yo." "Anong alok yan, Amara?" sagot ni Mira, na halatang nagtataka, ngunit nasasabik. "Magtatayo kami ng health center para sa mga ina at bata. Ang pangalan nito, Malakay Wellness Home. Gusto kong ikaw ang maging head nurse namin. Alam kong kaya mong alagaan ang mga pasyente. At higit sa lahat, alam kong totoo kang may malasakit sa kanila." Hindi agad sumagot si Mira. Puno siya ng emosyon at kaunting alinlangan. "Amara, sa tingin mo ba talagang kaya ko yan? Hindi naman ako sanay mag-manage ng ganito kalaking responsibilidad." "Mira," mahina ngunit seryosong sabi ni Amara, "mas alam ko kung gaano ka kabuti bilang isang nurse. Hindi mo lang ito kakayanin. Magiging inspirasyon ka sa bawat pasyenteng dadaan sa center natin." Sa huli, tinanggap ni Mira ang alok. Kasabay nito, lalong lumawak ang suporta mula sa iba't ibang bahagi ng komunidad. Ang mga taong nakapanood ng viral video noon ay nagsimulang magpahayag ng kanilang interes na tumulong. May mga doktor at nurse na voluntaryong nag-alok ng serbisyo. May mga pribadong individual na nagbigay ng donasyon. Sa bawat araw, dumami ang lumalapit upang magbigay ng suporta. At sa bawat sandali, mas tumibay ang pundasyon ng kanilang pangarap. Habang sinisimulan ang konstruksyon ng center, dinala ni Elijah si Amara sa lugar kung saan ito itatayo. Simpleng lote ito na may bakanting lupa. Ngunit sa isipan nila, "Amara," sabi ni Elijah habang magkahawak sila ng kamay, "hindi na ako makapaghintay. Sa lugar na ito, hindi na mararanasan ng ibang nanay ang dinanas mo. Sa lugar na ito, magiging ligtas sila. Magiging ligtas ang mga anak nila." Mumiti si Amara at tumingin sa asawang matagal nang nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. "Elijah, salamat. Hindi lang ito para sa atin. Ito'y para sa lahat." Lumipas ang mga buwan at sa wakas, natapos ang Malakay Wellness Home. Hindi ito pangkaraniwang health center. Pinilit ni na Elijah at Amara na gawing welcoming at maaliwalas ang lugar. May mga maluluwag na kwarto para sa mga ina, isang maayos na delivery room at isang play area
para sa mga bata. Ang bawat detalye ay sinigurong magpapadama ng seguridad at respeto sa bawat pasyenteng papasok. Sa araw ng pagbubukas, dumagsa ang mga tao. Mga nanay, bata, doktor, nurse at iba't ibang miyembro ng komunidad ang sumuporta. May mga speeches mula sa lokal na pamahalaan at may simpleng seremonya kung saan formal nilang inanunsyo ang layunin ng Malakay Wellness Home. Ang center na ito, wika ni Elijah habang hawak ang mikropono, ay patunay na kakabila ng kahirapan at mga pagsubok, kaya nating tumayo at magtulungan. Hindi ito magtatagumpay ng mag-isa lang kami ni Amara. Ito'y bunga ng pagkakaisa, malasakit at pagmamahal ng ating komunidad. Mula noon, dumami ang mga nanay at bata na natulungan ng center. Ang mga kwento ng pag-asa at tagumpay mula sa Malakay Wellness Home ay naging inspirasyon sa marami. Hindi lamang sila bastang nakapagtayo ng health center, nakapagtayo sila ng isang tahanan para sa mga nangangailangan. Isang lugar kung saan palaging may naghihintay na kalinga at malasakit. Sa bawat araw ng operasyon ng Malakay Wellness Home, unti-unting nakilala ito bilang isang lugar ng kaginhawaan at malasakit. Dumami ang mga ina at bata na pumupunta para magpagamot at magpakonsulta, at ang pamilya Santillan ay nagalak sa tagumpay na hatid nito. Subalit hindi lahat ay masaya sa kanilang tagumpay. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang masuspinde si Dr. Serafin, nakalaya siya at nagbalik sa lipunan na may nafatagong hinanakit. Elijah, sabi ni Amara isang gabi habang hawak ang cellphone at binabasa ang isang viral post. Tingnan mo to? Nagkakalat si Dr. Serafin na may dinadaya raw tayo sa pondo ng center. Anong gagawin natin? Pahinik na pinag-isipan ni Elijah ang sitwasyon. Matapos ang ilang minuto, nagsalita siya. Wala tayong dapat itago. Klaruhin natin sa publiko ang lahat. Pero kailangan din nating malaman kung saan talaga nagmumula ang mga paratang na yan. Habang lumalaganap ang mga intriga, nagulat ang pamilya Santillan nang biglang dumating ang isang opisyal mula sa local government upang magsagawa ng routine inspection. Dala nito ang mga papeles na nagsasabing may reklamong natanggap ang lokal na tanggapan ukol sa Malakay Center. Sinasaad sa reklamo na may di umano'y paglabag ang center sa ilang health and safety regulations, pati na rin sa paggamit ng mga donasyon. Halata namang walang basihan ang mga akusasyon. Ngunit ang biglaang inspeksyon ay sapat upang ikabahala ni Amara. Elijah, ano kaya ang pwedeng mangyari kung hindi nila makita ang hinahanap nila? Tanong ni Amara habang pinagmamasdan ang mga inspektor na tinitingnan ang bawat sulok ng center. Walang mangyayari, Amara. Walang mali sa ginagawa natin. Pero kailangang malaman natin kung sino ang may patana nito. Sabot ni Elijah habang binabantayan ang bawat galaw ng mga opisyal. Sa kabila ng patuloy na inspeksyon, nakipag-ugnayan si Elijah sa kanyang abogadong si Attorney Mariano upang suriin ang mga papel at reklamo na isinampa laban sa Malakay Center. Sa kanilang pagsasaliksik, natuklasan nilang ang reklamo ay isinampa ng isang Grace Enterprise, isang maliit na kumpanya na hindi naman konektado sa healthcare. Naging palaisipan kay Elijah kung paano nasangkot ang kumpanyang iyon sa kanilang center. Parang pamilyar sa akin ang kumpanyang to, sabi ni Elijah habang binabasa ang report ni Attorney Mariano. I-check mo kung sino ang mga tao sa likod nito. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang sagot. Ang isa sa mga board members ng Grace Enterprise ay si Eduardo Tan, isang negosyante na dating kaaway ni Elijah noong nasa Middle East pa siya.
Si Eduardo ang isa sa mga nagtangkang pigilin ang mga proyekto ni Elijah sa Dubai dahil sa kompetisyon sa kanilang linya ng negosyo. At yayon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila nakipagsabwatang muli ito. Ngayon kasama si Dr. Serafin upang pabagsakin ang Malacay Center. Habang pinag-aaralan ni Elijah ang impormasyon, unti-unti niyang nakikitang konektado ang mga paratang ni Dr. Serafin at ang pekeng reklamo ng Grace Enterprise. Lumapit siya kay Amara at ibinahagi ang lahat. Amara, bungad ni Elijah, alam ko na kung bakit ang daming intriga laban sa atin. Si Dr. Serafin, sasabwatan siya kay Eduardo Tan. Pareho silang may dahilan para siraan tayo. Bakit nila gagawin to? Tanong ni Amara. Hindi ba't wala na tayong pakialam sa kanila? Siguro'y nainggit sila sa tagumpay ng center. At siguro rin gusto nilang makapaghiganti sa atin, sagot ni Elijah. Pero hindi tayo mananatiling tahimik. Sa tulong ng kanilang abogado, naghain ang pamilya Santillan ng kaso laban kay Dr. Serafin at sa Grace Enterprise. Isinampa nila ito sa korte bilang harassment at libel. Kalakip ang mga ebidensyang nagpapakita ng sabwatan at pekeng reklamo. Iniharap nila ang mga papel, mga screenshot ng mga posts ni Dr. Serafin, at ang koneksyon ni Eduardo sa mga paninira. Hindi na sila makakatakas dito, sabi ni Attorney Mariano. Malinaw ang mga ebidensya. Ang kailangan natin ay ipakita sa lahat ang totoo. Habang patuloy ang proseso ng kaso, nanatili ang Malacay Center sa serbisyo nito. Hindi nagpatinag ang mga Santillan sa mga paninira at inspeksyon. Sa halip, mas pinagtibay pa nila ang operasyon ng center. Pinakita nila sa komunidad na kahit may mga sumubok pabagsakin sila, hindi nila papayagan itong mangyari. Sa bawat araw, mas maraming nanay at bata ang natulungan nila at mas tumatag ang tiwala ng publiko sa kanila. Amara, sabi ni Elijah isang gabi habang magkayakap sila sa sala, gusto ko lang malaman mo na kahit anong dumaan na problema, hindi ako magsasawang ipaglaban kayo ni Malacay. Tumingin si Amara sa kanya, ang mga matay puno ng pasasalamat. Alam ko, Elijah, at lagi kong tatandaan na ang lakas na meron tayo ay hindi magmumula sa kahit kanino, kundi sa pamilya natin at sa mga taong naniniwala sa atin. At sa mga araw na dumaan, pinakita ng Malacay Center na kahit gaanong karaming balakid ang humarang, ang pagsasama at katapatan sa prinsipyo ay sapat upang malampasan ang lahat ng hamon. Hindi pa man lubos na nareresolba ang kaso laban kina Dr. Serafin at Eduardo Tan. Dumaping na naman ang panibagong dagok sa buhay nina Elijah at Amara. Isang araw, habang abala si Elijah sa mga papeles sa opisina ng Malacay Center, natanggap niya ang balita na bumagsak ang negosyo ng kanya partner sa Dubai. Si Gideon Tan, ang negosyanteng tumulong sa kanya sa simula ng kanyang bagong buhay, ay nadeklara ng bankruptcy dahil sa ilang mapanlinlang na kasunduan sa ibang mga investor. Elijah, ani ni Amara habang hawak ang balita mula sa dyaryo. Paano ito mafafaapekto sa atin? Nagbuntong hininga si Elijah at tumingin sa kanya. Amara, malaking bahagi ng pondo natin para sa Malacay Center ay galing sa partnership namin ni Gideon. Kung wala na siyang maibibigay, kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Kundi, malalagay sa alanganin ang operasyon ng center. Hindi nating pwedeng hayaang magsara ang center, Elijah. Sagot ni Amara. Kailangan tayong tumayo kahit anong mangyari. Habang binabalanse ang kanilang limitadong pondo, muling sumubok ang buhay sa mag-asawa. Isang umaga, habang nag-aalmusal, tumigil si Amara at tila hindi maganda ang pakiramdam.
Pinalipas niya ang ilang oras, ngunit hindi nawala ang kanyang hilo at pagod. Nang pumunta siya sa klinik para magpa-check up, kinumpirma ng doktor na siya'y nagdadalang tao muli. Bagamat isang biyaya, hindi maitatangging may kasamang pangamba ang balitang ito. Elijah, buntis ako ulit. Ani ni Amara sa mahina ngunit may halong saya at kaba. Tumigil si Elijah sa ginagawa at tinitigan siya. Talaga? Anak, totoo ba? Ngumiti si Amara at tumango. Oo, pero sinabi rin ng doktor na medyo delikado ang pagbubuntis na ito dahil sa nangyari sa akin dati sa ospital. Lumapit si Elijah, hinawakan ang kanyang mga kamay at siniguradong mararamdaman niya ang suporta nito. Amara, hindi kita pababayaan. Gagawin nating lahat para maging maayos ang pagbubuntis mo. Hindi ka mag-iisa. Sa halip na panghinaan ng loob, ginamit ni Amara ang bagong yugto ng kanyang buhay upang ipaglaban ang kanilang adhikain. Alam niyang hindi maaaring tumigil ang operasyon ng Malakay Center dahil sa kakulangan ng pondo. Kaya't nagdesisyon silang maglunsad ng mga fundraiser at community events para makalikom ng sapat na pondo upang ituloy ang serbisyo ng center. Tinawag nila itong Lakbay Puso, isang serye ng outreach programs, benefit concerts at donation drives. Malakay Center ay para sa inyo, ani ni Amara sa isang event. At kailangan naming ang inyong suporta para mas marami pang nanay at bata ang ating matulungan. Unti-unting lumakas ang kampanya. Nagboluntaryo ang mga kaibigan at dating pasyente upang tumulong. Ang mga dating nanay na natulungan ng center ay nagbigay ng kanilang oras upang mag-promote ng events at magbahagi ng kanilang mga kwento. Lumaganap ang magandang reputasyon ng Malakay Center at bagamat mabagal, unti-unting nakalikom ng sapat na pondo upang mapanatili ang operasyon nito. Ngunit hindi lamang ito ang ginawa ni Amara. Isang araw, sa gitna ng kanilang kampanya, nagdesisyon siyang bumalik sa ospital kung saan siya dati pinahiya at itinaboy. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta upang humingi ng tulong. Bagkus pumunta siya upang makipag-usap sa pamunuan ng ospital, kasama ang ilang nanay na dating naging pasyente ng Malakay Center. Elijah, ani ni Amara habang naghahanda, kailangan kong gawin ito. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga nanay na dumadaan sa ganitong pagsubok. Sigurado ka bang kaya mo? Tanong ni Elijah. Halatang nag-aalala ngunit puno ng suporta. Kaya ko, sagot ni Amara, kasi ito ang tamang gawin. Sa kanyang pagharap sa administrasyon ng ospital, maingat ngunit matatag na ipinahayag ni Amara ang mga karanasan niya noon. Kinuwento niya ang kanyang kwento kung paano siya tinanggihan dahil wala siyang pera, kung paano siya pinabayaan sa gitna ng kanyang kalagayan, at kung paano ito nagdulot ng trauma sa kanya. Ngunit sa kabila nito, sinabi niyang bumalik siya hindi para makipagtalo, kundi para igiit ang karapatan ng bawat ina. Lahat ng nanay, anuman ang estado sa buhay, ay may karapatang makatanggap ng maayos na pangangalaga. Hindi dapat maging basehan ang kakulangan ng pera upang ipagkait ang serbisyo, aniya sa harap ng board ng ospital. Nais kong magkaisa tayo upang baguhin ang sistema. Nais kong ang ospital na ito ay maging bahagi ng solusyon, hindi ng problema. Sa kanyang tapang at determinasyon, nakuha niya ang simpatiya ng ilan sa pamunuan. Nagdesisyon silang magtulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng referral system sa Malakay Center para sa mga pasyenteng hindi nila kayang serbisyuhan. Bagamat hindi perpekto ang naging kasunduan, ito ay hakbang pasulong upang mabigyan ng mas magandang oportunidad ang mga ina. Pag-uwi sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Elijah.
Amara, alam mo ba kung gaano kita itinagmamalaki? Ipinaglaban mo ang karapatan mo at ng ibang nanay. Mumiti si Amara habang hinahaplos ang tiyan, kung saan naroroon ang bagong buhay na kanyang dinadala. Elijah, hindi lang ako ang lumaban. Tayong lahat, at alam kong mas marami pa tayong magagawa para sa kanila. Halos 2 taon matapos magsimula ang laban nina Elijah at Amara laban kina Dr. Serafin at Eduardo Tan, dumating na rin ang pinakahihintay nilang araw. Sa mahabang proseso ng pagdinig, maingat nilang isinulong ang mga ebidensyang nagpapakita ng paninira at pekeing reklamo. Sa bawat sesyon ng korte, kapansin-pansin ang determinasyon nina Elijah at Amara na hindi lamang linisin ang kanilang pangalan, kundi tiyaking wala ng ibang pamilya ang dadaan sa parehong sakip at kahihiyan. Elijah, sabi ni Attorney Mariano sa kanilang huling pulong bago ang desisyon, sigurado akong nasa panig natin ang mga ebidensya. Salamat, Attorney Mariano, sagot ni Elijah habang hawak ang kamay ni Amara. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin malalabanan to. Sana matapos na to para makapag-focus kami sa center. Ngiti lamang ang isinagot ng abogado, ngunit kita sa kanyang mga mata ang kumpiyansa. Pagdating ng araw ng desisyon, kapwa kinakabahan sina Elijah at Amara. Sa loob ng korte, tahimik na nag-aantay ang lahat. Ngunit nang marinig nila ang pahayag ng hukom na pabor sa kanila, hindi nila napigilang magyakapan at mapaluha. Nanalo tayo, Elijah, bulong ni Amara, halatang hindi makapaniwala. Oo, Amara, natapos din ang laban, sagot ni Elijah, halatang ramdam ang bigat na nawala sa kanilang mga balikat. Ang tagumpay sa kaso ay hindi lamang nagbigay katarungan sa kanila, kundi muling nagbigay liwanag sa Malakay Wellness Home. Ang mga investor na nag-alinlangan noon ay unti-unting bumalik. Sa bawat linggong lumipas, nagpadala ang iba ng mensahe ng suporta at pangakong muling susuporta sa kanilang mga programa. Ang mga natulungan ng center ay muling nagbigay ng testimonya kung gaano kalaki ang naitulong ng Malakay Wellness Home sa kanilang buhay. Nakatanggap tayo ng sulat mula sa isang foundation sa Canada. Sabi ni Amara isang gabi habang nagbabasa ng email. Gusto nilang mag-invest sa isang bagong building para sa maternity wing. Mumiti si Elisha. Amara, tingnan mo to. Unti-unti nang bumabalik ang tiwala nila sa atin. Hindi na tayo nag-iisa. Habang patuloy na bumabangon ang Malakay Center, isa pang biyaya ang dumating sa pamilya. Matapos ang delikadong pagbubuntis, isinilang ni Amara ang kanilang pangalawang anak, isang malusog na batang babae na pinangalanan nilang Leora. Nang ibig sabihin ay light, sumisimbolo ito sa liwanag na dumating sa gitna ng kanilang madilim na pagsubok. Ang kanyang pagdating ay nagbigay ng panibagong inspirasyon sa mag-asawa upang ipagpatuloy ang kanilang advokasya para sa mga ina at bata. Elijah, tingnan mo siya, ani ni Amara habang hawak ang kanilang bagong silang na anak. Napakaganda niya. Parang isang liwanag na nagpapaalala kung bakit natin ginagawa lahat ng ito. Leora, sabi ni Elijah habang hinahaplos ang maliit na kamay ng sanggol. Ikaw ang magiging inspirasyon namin. Sa sumunod na taon, dumating ang isang hindi inaasahang imbitasyon. Ang kwento ni na Elijah at Amara ay naitampok sa isang artikulo ng isang kilalang pahayagan. Doon, pinigyang diin ang kanilang laban para sa katarungan, ang tagumpay ng Malakay Center at ang hindi matitinag nilang paninindigan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Dahil dito, ginawaran sila ng parangal
sa isang National Health Summit. Elijah, parang hindi totoo, sabi ni Amara habang inaayos ang damit bago sila umakyat sa entablado. Amara, totoo to. Ang lahat ng pinaghirapan natin, ngayon nila kinikilala. Sagot ni Elijah habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Sa harap ng maraming tao, tumanggap sila ng plake at medalya bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa pagpapabuti ng maternal and child health care sa bansa. Nakangiti si Amara habang nagsasalita sa mikropono. Ang parangal na ito ay hindi lamang para sa akin at kay Elijah, ani ni Amara. Ito ay para sa lahat ng nanay at bata na patuloy nangangarap at lumalaban. Ang kwento namin ay patunay na hindi hadlang ang kahirapan upang makapagsimula ng pagbabago. Ang kailangan lang ay pagmamahal, determinasyon at pagkakaisa. Ang kwento nila ay naging inspirasyon hindi lamang sa mga kapwa-ina, kundi pati na rin sa maraming mag-asawa sa buong bansa. Ang kanilang tapang, pagkakaisa at dedikasyon ay naging halimbawa ng tunay na pagmamahal at serbisyo. Sa bawat sulok ng komunidad may mga bagong proyekto at programa na isinilang dahil sa kanilang kwento. Nagsimula rin ang ibang mga health center na gamitin ang modelo ng Malakay Wellness Home, isang tahanan ng malasakit para sa bawat pamilya. Elijah, wika ni Amara habang magkatabi silang nakaupo sa kanilang veranda. Pinapanood si Malakay at Leora na naglalaro sa damuhan. Salamat. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa iyo. Ngumiti si Elijah at tumingin sa kanya. Amara, ako dapat ang nagpapasalamat. Dahil sa iyo, natutunan kong lumaban para sa tama. Dahil sa iyo, alam kong kaya nating harapin ang kahit anong bagyo. Habang lumilipas ang mga taon, nanatili silang matatag. Hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang isang pamilya na nagbigay liwanag at pag-asa sa maraming tao. Sa gitna ng lahat ng tagumpay, patuloy nilang isinabuhay ang aral na sa bawat madilim na gabi, may liwanag na palaging darating. Ilang taon pagtatapos ng lahat ng laban, tagumpay at kabiguan, nahanap ni Amara ang kanyang sarili sa harap ng isang blankong papel. Ang kwentong pinagsamahan nila ni Elijah, ang mga sakripisyo, ang bawat luha at tagumpay. Lahat ng iyon ay nag-uumapaw sa kanyang isipan. Hinawakan niya ang kanyang panulat at nagsimulang magtala, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat ina at pamilya na maaaring dumaan sa parehong pagsubok. Amara, sigurado ka bang kaya mo to? Tanong ni Elijah habang abala siya sa pagtipa ng mga salita. Mumiti siya, bagamat pagod ang kanyang mga mata. Oo Elijah, kailangan nilang marinig ang kwento natin. Hindi para pag-usapan, kundi para pag-aralan at gawing inspirasyon. Sa mga sumunod na buwan, binuo ni Amara ang kanyang librong pinamagatang Pinalayas Ako Pero Di Ako Bumitiw. Ang bawat kabanata ay kwento ng kanyang paglalakbay mula sa pag-abandona sa ospital hanggang sa pagtatayo ng Malakay Wellness Home. Sinama niya ang mga detalye ng mga laman na hinarap nila, hindi upang magalit, kundi upang magbigay liwanag sa sistema at ipakita ang halaga ng malasakit sa bawat pasyente. Hindi niya tinanggal ang sakit at takot sa kwento. Nilahad niya ito ng buo at walang pag-aalinlangan. Nang maipasa na ang manuscript sa isang publisher, mabilis itong napansin ng publiko. Agad itong naging bukang-bibig sa social media, sa mga forum at maging sa mga programang pantelebisyon. Ngunit para kay Amara at Elijah, hindi sapat ang paglimbad lamang ng libro. Hinangad nilang dalhin ang mensahe sa mismong mga komunidad
na nangangailangan ng pagbabago. Dadalin natin ito sa bawat ospital na nagkulang, wika ni Amara habang hawak ang unang kopya ng libro. Sa bawat barangay na walang sapat na serbisyong pangkalusugan. Hindi lang ito kwento, Elijah. Ito ay paalala at panawagan. Sa simula, nagpunta sila sa mga pampublikong ospital kung saan kadalasang nakakaranas ng diskriminasyon ang mga mahihirap na pasyente. Inilunsad nila ang libreng kopya ng libro para sa mga medical staff, kasama ang mga talakayan sa karapatan ng mga pasyente at kung paano maaaring baguhin ng mga simpleng malasakit ang takbo ng buhay ng mga tao. Elijah, tingin mo ba may makikinig sa atin? Tanong ni Amara, isang araw bago sila pumasok sa isang malaking ospital sa Maynila. Amara, sagot ni Elijah, hindi mahalaga kung lahat ay makikinig. Ang mahalaga, maihayag natin ito sa mga handang makinig. At kung isa man lang ang magbago ang pananaw, isa ng malaking panalo iyon. Dahan-dahang nagbago ang pananaw ng maraming medical staff na kanilang nakausap. May mga nurse na nagsabing naiintindihan nila ang pinanggalingan ni Amara at may ilang doktor na nagpahayag ng suporta sa kanilang adikain. Ang libro ay nagsilbing tulay sa pagitan ng mga pasyente at mga medikal na propesyonal at ito ang nagbigay daan upang simulan ang mas bukas na usapan ukol sa karapatan at dignidad ng bawat tao sa ospital. Habang patuloy nilang iniikot ang libro, unti-unting lumaki sina Malakay at Liora. Lumaking bahagi ng kanilang pamilya ang adbokasiyang pagtulong sa komunidad. Sa murang edad, sinimulan ni Malakay na sumama sa kanyang mga magulang sa outreach programs. Hindi pa man niya lubos na nauunawaan ang lahat ng issue, nakita na niya kung paanong magbigay ng kalinga sa mga nangangailangan. Mommy, bakit po natin ginagawa to? Tanong ni Malakay isang araw habang nag-aabot ng pagkain sa isang rural health center. Malakay, ginagawa nating ito kasi may pagkakataon tayong tumulong. Dahil sa ginagawa natin, mas maraming nanay at bata ang magkakaroon ng mas magandang kinabukasan, paliwanag ni Amara. Hindi nagtagal, sumunod na rin si Liora sa yapak ng kanyang pamilya. Sa kanyang pagiging masayahin at palakaibigan, mabilis niyang nakakausap ang mga bata sa outreach. Naging bahagi na ng kanilang pamilya ang malasakit sa komunidad at sa bawat taon, dumadami ang mga lugar na naaabot ng kanilang tulong. Sa patuloy na paglago ng kanilang advokasya, nagdesisyon sina Amara at Elijah na magbukas ng bagong branch ng Malakay Wellness Home sa Visayas. Naging matagumpay ito, kaya't di nagtagal ay napapagtayo rin sila ng isa pa sa Mindanao. Ang bawat bagong center ay nagsisilbing patunay na kahit ano pa ang pinanggalingan ng isang pamilya, kaya nilang magdala ng pagbabago at pag-asa sa mas marami pang tao. Sa paglipas ng panahon, sa gitna ng kanilang abalang buhay, nagkaroon ng pagkakataong magpahinga si Amara. Nakaupo siya sa kanilang veranda, pinapanood sina Malakay at Liora habang naglalaro. Hawak niya ang librong isinulat niya at sa kanyang isipan, muli niyang binalikan ang lahat ng pinagdaanan nila, ang sakit, ang kahihiyan, ang pag-asa at ang tagumpay. Sa tahimik na sandaling iyon, napaisip si Amara. Minsan kailangan mo munang palayasin para matagpuan ang tunay mong tahanan. Mumiti siya, puno ng pasasalamat sa lahat ng nangyari, sapagkat alam niyang ang kanilang pamilya ay naging instrumento upang magbigay ng liwanag at malasakit sa mundo.